Hello guys, good morning. So maayo atong tempo karon. Bisan to dang ato ang kilid sa payag bagnot. Makita jud klaro ninyo kaayo. So pasensya na. Nayuban parts akong tanom diri nga nabagnot pud siya pero ay kabala ka pa yung tadiha. Gusto lang nako nga gisunod na ako akong hinlo. Wala pa ko kauman dito sa porma sa tugkaran sa akong inahan. Medyo simay landscape akong gihimo dito. So karon ako ipakita sa inyo mga ka-farm ang update sa akong bagong gitanom nga sibuyas sa diri ang bahin banda. So kuan pala ni siya mga 2 weeks. Ano siya ang iyang result. Ana. Kini nga mga bahin mga ka-farm. Kini ing ani ka syempre ing ani tulo ka buok. Wala na siya nahugibahin kay sa pagtanom alanganin na siya. Lisod kaayo siya ikunis ba or i-divide. So mo na siya update karon bago na ako ning gihinluan. So pero wala pa ko nahuman og deliving kay wala pa pud nahuman og kining mga ingani mga ka-farm is bilin lang ni siya sa akong hinarvest nga akong gitanom dito sa lain nga farm nako. So basig napansin niyo mga ka-farm ho, ang kini nga side dinhi ako ni siyang gidug-ol, nag-testing ko or try na ako siya gikapi ang ako nakita sa as ko YouTuber nga taga Korea man to, mga million followers na or million subscriber bato basta abot lang akong gitry nig sundo gikapi na ako ang kining ingani kasigkit pero ang iyahang row same ra gihapon sa ako ang row nga distansya pero ang iyahang between hills medyo dikit siya unlike diri sa old na akong anatanom. Pero kini mga pangit siya tan-aw nit siya mga ka-farm kay lahi ni siya nga variety na tingnan nyo ito yung puti ba ana dayon diri mga ka-farm mga ako ang lahi nga variety mo ni siya ang pinaka the best nga fit jud diri sa ako ang area ug lugar nga makasugakod jud sa klima tungod sa abnormal nga klima diri sa among lugar sa Caraga region. Usahay sobra ka init, dugay pangitaon ang uwan, usahay pod grabe ka ulan ug dugay sa pangitaon ang init. So kini maka-recommend jud ko ani nga variety nga sibuyas mga ka-farm na actually wala pa ta nakahuman diha og remove sa mga damo or sagbot pero tungod sa kainit sa panahon nga sayo kayo alas 8 paron maura ni akong nakaya ganiha sukad sa alas 6 pero dila ni siya human ako adto sa ako unsa ni sa ganas or kamote. So diri sa tanaw mag-focus sa ato sibuyas kuan man ni siya mga farm kanang pulahon ang punuan ani ba. So wala pa ta kahuman og hinlo, simple ra gud mga ka-farm. Sa panahon karon labi na duol ra ang ulan ato sang ampingan nga di kayo ta magsigi og cultivate sa punuan kay kuan man ang atong say tawag ana mabanlas ra ang atong yuta nga ihabok or kinultivate. So sayang ra gihapon ang mga nutrients masabay during ulan. So pila na lang ka porsyento ang makonsumo sa atong tanom kung atong kanunay siyang i-cultivate. So dapat pwede nato siya i-cultivate is weekly or every 2 weeks. Pwede ring ana or 1.5 weeks. Depende na sa inyo mga ka-farm kung ano or unsa ang convenient time ninyo. Ana basta ang importante nga kuha nato ang iyahang sunod nga nato nga deliving mga ana ba para nga gawa sa pag-deliving nato mga ka-farm nag-remove ta o ni-remove natin yung or gikuha nato ba ang mga patay na nga mga dahon mo na siya term mga deliving. Usa sa atong hinungdan yan nung ato siyang kinahanglan survey ang atong matagtanom garden para nga ma-monitor nato kung nabay mga visitor. So kay kung di nato siya kuanon mga ka-farm dili nato siya bisitahon or weekly or more days nga di nato maanha ang atong tanom murag
useless ra gihapon na siya mga ka-farm. Mura nag kanang walay klaro ang atong pagpananom kung ingon ana ang pamaagi nga atong himuon sa atong tanom mga ka-farm. Tungod kay abi ninyo once nga ingon ani kasagbot good yani pero mahinlo ra ninyong hapon or ugma mga ka-farm. Ingon ani manggod kasagbot mga ka-farm, abi ninyo sultihan tala mo daan daghay posibilidad nga ang atong sibuyas or atong mga tanom bisag unsa man inyong tanom kung di nato siya monitoron watak hibaw ang mga visitor nga mga pest mo atake di ay kay ngano na sila nagpuyo sa gitawag nga mga sagbot kini na sila mosilong diha. Like for example ang cutworm or armyworm naa dira sila mopuyo sa during init himuon nila og second host ang damo. So kailangan nating i-remove yan mga ka-farm. Nga karon mga ka-farm ha baka matingala mo ba magtaka. Ako ay parang full bisdak na jud talaga ang vlog ko dahil abi ninyo mga ka-farm murag di kayo ko kampante mag-explain sa inyo bahin sa kanang mag-istorya tag Tagalog nya daghan poy pasig mo ingon pud mo nga ugar kayo accent ugar gid bitaw kog accent jud mag Tagalog ayon na mo kabalaka kay even myself mga ka-farm ni amin jud ko sa akong kaugalingon niya uga jud kog accent mag Tagalog. So inyo ra gyud na siyang antuson. Ang importante gipakita nako sa inyo ang akong pamaagi sa pagtanom. So sa pag-garden mga ka-farm ang good abi ninyo kinahanglan na siya kanunay ta nag-observer bisag unsa ra bisag one community or lagi alon lang ba or isa lang ba like for example year round ang itatanim natin or itanom nato is alon lang na sibuyas. So kailangan nating dahil ito la ay pabalik-balik kailangan gawin nating paano maging sustainable. Masustain ito in a year round kung ang ating pagtatanim nito mga ka-farm is parang naka-ladder din ba. Ma-harvest to katulad ito harvest na naman. For example lang yan mga ka-farm ha. Katulad yan is ilang plot i-divide into kung isang hektarya grabe na ba. Daming plot na yun mga ka-farm. Tapos kailangan mo na yung mga workforce. So yun lang mga ka-farm talaga. Tayo talaga ang magmamanage ay kailangan natin na palagi tayong nag-observe kung ano ang gawin, ano ang dapat or ano ang hindi dahil malulugi na rin tayo kung siyempre kung hindi natin palagi obserbaran. So sa sinabi ko kanina is kailangan nating palagi pa rin tayong nag-i-study, nag-conduct ng study kahit actual na tayo dito sa ating farm mga kapwa kong farmer dyan. So sa inyong lugar, paki-comment na lang kung magkano ba ang sa comment section ha mga ka-farm. Parang ma-replyan ko kayo kung magkano ba or saang lugar kayo, maganda ba ang sibuyas dyan sa inyo. Kasi dito sa amin is basta ganito lang na variety, okay naman siya. Makasugakod naman pud ni siya mga ka-farm. Ang kini nga klase nga variety. So kini ra gyud balik-balik ato sa ipakita sa inyo mga ka-farm ha. Ang sagbuton diri nga side nga area. So ako rin ipakita sa inyo kay lisod kay mag-vlog manggod nagtrabaho na anak ko ni trabaho ganiha. So balikan nato usa sa mga paste jud pud ning mga siyempre sagbot kay usa ni nga mo compete sa nutrients, sunlight o uban pa kung naa siya diha mo excuse mo tawagani kung naa diha siya mo turok or mudako sa punuan sa atong main crop or yung tinatanim natin mga ka-farm. Yun siyempre makatulong sila sa pagkonsumo ng nutrients. So katulad nito mga ka-farm, medyo walang tumubong malaking damo or sagbot ba. So medyo malaki siya, 'di ba? Kumpara dito. Dahil kahit yan mga ka-farm dahil nandito to. Ito. Imbis na makonsumo nito mga ka-farm,
yung nutrients nandun naman sa sagbot or damo. Mao nga kinahanglan gyud. Kinahanglan gyud nato nga ato kung ang giingon sa inyo ganiha. Kinahanglan og monitoring kung ikaw ay mag-engage sa farming. Kinahanglan gyud ang grabig monitor. Kay ngano mura ra kag nagtanom nga way pulos kung dili mo ninotoro nato atong tanom. Ang atong panahon, syempre financial. Ito naman mga ka-farm ay nagsisimula lang ako sa half kilo nito mga ka-farm, tapos inaano ko na lang to, pinapadami yan. Hindi ko muna to ibibinta ng slowly slowly ang tawag sa ano dyan English, ang anam-anam, slowly, di ba? Anam-anam lang nato mga ka-farm na ibinta ba kung may mupalit. Ito hindi natin ibuo kasi alam niyo mga ka-farm, pangit yung katulad dito kung mawalan na to ng tanim, pangit, tapos yung damo ang tutubo, sayang. So ano lang, tingi-tingi lang at i-contact doon, kasi kapag i-harvest to ng diretsuhan at hindi natin i-contact sa buyer, ay nako mga ka-farm, mas lalo itong mabarato. Kaya bago ito harvestin, tingi-tingi lang mga ka-farm, dahil alam nyo ba na kung harvestin to ng diretso na hindi kinukontak sa bibili, ay nako, pwede sasabihin sa bumibili or doon sa mga isdaan na ay tag 30 na lang per kilo niyan. Nako, napakasayang mga ka-farm. Yung time, at saka yung gasto, lalo na yung fertilizers, napakamahal. Ano pala, kung magtatanong kayo, linagyan ko lang to ng konting mga ka-farm, ammonium phosphate at saka kunting urea. Dinodoble ko yung nitrogen content, may ammonium tsaka mayroong urea, dahil leaves na nun to mga ka-farm, nagsusupply yan sa paganda ng pabubloom sa ganitong klase na tanim. Yun lang mga ka-farm, thank you so much for watching. At saka hindi ko pa naipakita sa inyo yung medyo yung pala mga ka-farm ha, kung magtatanong kayo, pula-pula yung base or punuan sa ating variety na ganitong klase na variety mga ka-farm. Pero hinahanap ko pa talaga yung ibang mga ka-farm, yung ibang uri ng sibuyas na mapula talaga yung punuan, parang purple talaga. Masarap yun, at saka yun ang maraming lunas yun. Herb din yun mga ka-farm. At lalo na nito, herb din naman to. Tsaka sarap at panakot. Yun lang, thank you so much for watching guys. This is Bidas Topo.